Ako si Marco, isang simpleng lalaki na nangarap ng magandang buhay para sa aking pamilya. Kasama ang aking asawa, si Elena, na minsang nagdali sa akin ng inspirasyon sa kabila ng mga hamon ng buhay. Kami nagsimulang bumuo ng aming pangarap mula sa kaunting kapital. Sino ang mag-aakala na sa kabila ng kahirapan sa umpisa, kami makakagawa ng isang bagay na magbabago sa aming kapalaran? Nagsimula ang lahat sa isang maliit na puwesto sa palengke. Nagbebenta kami ng mga produktong gawa ni Elena, mga simpleng accessories na siya mismo ang nagdidisenyo. Ang bawat piraso ay may kalakip na pangarap. Sa bawat pagtahi at pagbuo ng simpleng bracelet, nararamdaman ko ang kanyang determinasyon. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, ang aming pag-ibig at suporta para sa isa't isa ang naging pundasyon ng aming mga pangarap. Isang araw, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa palengke, napansin ko ang isang lumang gusali sa gilid ng kalsada. May nakapaskil na for rent sa harapan nito. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong humatak sa akin para tingnan ito. Sa aking pagpasok sa loob, nakita ko ang lumang kagamitan na tila matagal nang hindi nagagamit. Sa kabila ng kalumaan, may nakita akong potensyal. Parang may bumubulong sa akin na ito na ang simula ng aming pag-angat. Pagka-uwi ko, agad kong ibinahagi kay Elena ang aking nakita. Sa unay may pag-aalinlangan siya, pero nang makita niya ang kislap sa aking mga mata, alam niyang ito'y hindi basta ambisyosong plano lamang. Sa gabing iyon, kami nag-usap ng masinsinan. Pinag-isipan namin ang panganib ng pagpasok sa ganitong negosyo. Maaring mawala ang lahat ng aming naipon, pero ang pag-asang dala ng ideya ay nagbigay sa amin ng tibay ng loob. Kinabukasan, nagdesisyon kami. Ang maliit na kapital na naipon namin sa loob ng ilang taon ay aming ginamit upang simulan ang aming pangarap. Ang lumang gusali ay aming pinaayos, ginawang pabrika ng mga produktong gawa ni Elena. Sa bawat araw, kami nagtatrabaho ng sabay, kahit na minsang ang hirap ay tila hindi na makakaya. Pero sa bawat pagod at pawis, ang aming pagmamahalan ang nagsilbing inspirasyon. Habang umuusbong ang aming negosyo, hindi maiiwasang may mga pagsubok na darating. Isang araw, habang abala kami sa pag-aayos ng mga order, biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko, isang lalaki ang lumapit at nagpakilala na siya'y mula sa isang malaking kumpanya. Nag-alok siya ng pakikipag-partner sa amin, pero kapalit ng malaking bahagi ng aming kita. Nagdulot ito ng kalituhan at takot sa aming dalawa. Alam naming maaaring ito ang daan para sa mas mabilis na pag-unlad, pero may kung anong hindi tama sa kanyang mga mata. Habang kami nag-uusap, napansin kong may kakaibang nangiti ang lalaki. Parang may balak siyang hindi maganda. Sa kabila ng magagandang pangako, ramdam ko ang panganib sa kanyang alok. Sa puntong iyon, kailangan naming magdesisyon. Dapat ba kaming kumapit sa alok na ito o mas mabuting manatili sa aming sariling lakas at sipag? Ang sagot ay tila nakatago sa dilim. Sa gitna ng aming pag-aalinlangan, narinig ko ang boses ni Elena. Sabi niya, Marco, ang pangarap natin ay hindi para sa iba. Ito'y para sa ating pamilya. Kaya nating abutin ito ng magkasama. Sa kanyang mga salita, napagtanto ko ang halaga ng aming pinagsamahan. Kung ano man ang aming pinili, alam kong hindi kami magpapatalo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may kung anong hindi inaasahang mangyayari. Ano kayang lihim ang dala ng alok ng estrangherong ito? Matapos ang ilang buwan ng pagod, pawis at walang kapantay na dedikasyon, unti-unting nabuo ang aming munting pabrika. Hindi ko malilimutan ang unang araw na umandar ang mga makina. Ang ingay nito ay musika sa aming pandinig, tanda ng bagong simula. Ako at ang aking asawa ay nakatingin sa isa't isa, puno ng pag-asa. Sa kabila ng maliit na kapital, naniwala kami na kaya naming palakihin ang aming negosyo. Ang simula ay hindi madali. Maraming beses kaming nagkaroon ng problema sa mga makina,
Minsang nagkukulang ang supply ng materyales at madalas na may mga hindi inaasahang gastusin. Ngunit hindi kami sumuko. Sa bawat pagsubok natutunan naming mag-adjust. Ang aking asawa na may galing sa accounting ay naging matiyaga sa pag-aayos ng aming mga libro, habang ako naman ay patuloy na nakikipag-usap sa mga supplier at kliyente. May mga gabi na halos hindi na kami natutulog. Puno ng kaba ang aming dibdib sa tuwing iniisip namin ang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng pagod, ang aming determinasyon ay hindi nagbabago. Para sa ating mga pangarap, palaging sinasabi ng aking asawa, sa tuwing maguguluhan ako sa dami ng dapat gawin. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing gabay, nagpapalakas sa akin sa oras ng pag-aalinlangan. Isang araw, habang abala kami sa pabrika, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Siya ay isang kilalang negosyante sa aming lugar, may pangalan na hindi nangangailangan ng pagpapakilala. Napansin niya ang aming produkto sa isa sa mga lokal na tindahan at nagkaroon siya ng interes na makipag-usap sa amin. Ang kanyang pagbisita ay tila isang biyaya, isang pagkakataon upang mapalawak ang aming negosyo. Sa aming pag-uusap, sinabi niya na nais niyang maging bahagi ng aming kwento. May potensyal ang inyong produkto, sabi niya habang hawak ang isa sa mga gawa namin. Pero kailangan niyo ng mas malawak na network at karanasan sa industriya. Alam namin na tama siya. Sa kabila ng aming tapang, kulang pa rin kami sa koneksyon at kaalaman sa mas malaking merkado. Nag-alok siya ng partnership, isang bagay na hindi namin inaasahan. Ngunit sa likod ng kanyang magandang alok, may kapalit. Kailangan naming ibigay ang kalahati ng kontrol sa aming kumpanya. Naguluhan kami, ang alok niya ay isang malaking tulong upang maisakatuparan ang aming mga pangarap. Ngunit ang ideya ng pagkawala ng ganap na kontrol ay mahirap tanggapin. Sa gitna ng kalituhan, nagdesisyon kaming pag-isipang mabuti ang alok. Kinailangan naming timbangin ang mga benepisyo laban sa mga maaaring maging problema. Napag-usapan namin ng aking asawa ang lahat ng aspeto, mula sa pinansiyal hanggang sa emosyonal na epekto nito. Sa aming pag-uusap, naramdaman ko ang kanyang pag-aalala, ngunit nakita ko rin ang kanyang tapang. Kung ito ang magpapalago sa atin, bakit hindi natin subukan? Tanong niya sa akin. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay may pag-aalinlangan din. Alam naming ito ay isang risk, isang hakbang na maaaring magdala sa amin sa tagumpay o sa kabiguan. Sa gitna ng aming pag-iisip, dumating ang isa pang balita na gumulantang sa amin. Isa sa aming pangunahing supplier ay nagkakaproblema sa kanilang operasyon. Ang kanilang mga materyales ay hindi na maidi-deliver sa amin sa tamang oras. Ang problema ay tila nagpatong-patong at ang alok ng negosyante ay naging mas mahirap tanggihan. Sa pagkakataong ito, kailangan namin ng mabilisang desisyon. Pero bago pa man namin tuluyang magpasya, may natuklasan akong lihim tungkol sa negosyanteng nag-alok ng partnership. Isa sa mga dating empleyado niya ang lumapit sa akin, nagbabala tungkol sa kanyang mga kalakaran sa negosyo. Sinasabing marami na siyang nalokong mga baguhan sa industriya at ang kanyang mga pangako ay kadalasang nauuwi sa pagkabigo ng kanyang mga kapartner. Ang revelasyon na ito ay nag-iwan sa akin ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ang alok na inaakala naming susi sa aming tagumpay ay maaaring maging sanhi ng aming pagkalugmok. Sa likod ng kanyang maganda at makataong alok ay ang posibilidad na kami ay ginagamit lamang para sa kanyang sariling interes. Sa gitna ng lahat ng ito, ang aking asawa ay tahimik na nakikinig. Kailangan nating magtiwala sa sarili nating kakayahan. Sabi niya sa wakas, hindi tayo nag-umpisa para lang ibigay sa iba ang kontrol ng ating pangarap. Sa kanyang mga salita ay muling bumalik ang aking pananalig. Sa kabila ng mga pagsubok,
kami ay naniniwala na kaya naming magtagumpay kahit na mag-isa. Sa gabing iyon, habang nakatitig kami sa mga bituin sa langit, napagdesisyonan namin na hindi tatanggapin ang alok ng negosyante. Sa halip, pipiliin naming bumuo ng mas matibay na pundasyon para sa aming negosyo. Sa kabila ng panganib at kawalan ng katiyakan, ang aming tiwala sa isa't isa ang naging aming gabay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lihim ang nabunyag. Isang lihim na magbabago sa takbo ng aming buhay. Sa susunod na umaga, isang tawag ang aming natanggap. Ang tawag ay mula sa isang international company na interesado sa aming produkto. Ang kanilang alok ay mas maganda, mas makatao, at walang kapalit na kontrol. Sa pagkakataong ito, ang aming pangarap ay tila muling nagkakaroon ng pag-asa. Ngunit sa likod ng alok na ito, may isa pang pagtatangka na maaaring magdala sa amin sa hindi inaasahang landas. Ang aming desisyon ay magiging susi sa kung paano namin haharapin ang bagong hamon ng aming negosyo. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ay, handa ba kaming sumugal sa posibilidad ng mas malaking tagumpay o mananatili kaming mag-isa sa mas ligtas na daan? Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pangarap, ang makapagpatayo ng sariling pabrika mula sa maliit na kapital at sa lakas ng loob na pinanday ng aming pagmamahalan. Ako si Miguel at kasama ang asawa kong si Clara, sinikap naming abutin ang aming mga pangarap ng magkasama. Ang aming negosyo ay nagsimula sa isang maliit na garahe sa likod ng aming bahay. Ang aming produkto, simpleng mga gamit sa bahay na gawa sa recycled materials. Hindi naging madali ang aming simula, ngunit ang aming determinasyon ang nagsilbing gasolina sa aming paglalakbay. Noong una, halos wala kaming kita. Subalit, hindi kami nawala ng pag-asa. Nagdesisyon kaming mag-focus sa kalidad ng aming mga produkto. Pinagtuunan namin ng pansin ang bawat detalye mula sa disenyo hanggang sa pagkakagawa. Hindi nagtagal, unti-unti naming nakamit ang tiwala ng aming mga customer. Ang aming simpleng pangarap ay unti-unting nagkaroon ng hugis. Ang mga produkto namin ay naging tanyag sa aming komunidad at ang aming maliit na garahe ay hindi na sapat para sa dami ng order na natatanggap namin. Dito nagsimula ang tunay na pagsubok. Kailangan na naming maghanap ng mas malaking lugar para sa aming lumalaking negosyo. Isang gabi, habang nagkakape kami ni Clara sa aming maliit na kusina, nagdesisyon kami na maghanap ng pondo para makabili ng mas malaking espasyo. Umikot kami sa iba't ibang bangko, nagpresenta ng aming business plan at humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, nakahanap kami ng isang bangko na naniwala sa aming kakayahan at binigyan kami ng pautang. Sa wakas, nakabili kami ng isang warehouse sa labas ng bayan. Nagsimula kaming bumili ng mga makinarya at mag-hire ng mga manggagawa na makakatulong sa amin. Napakalaking hakbang ito para sa amin, ngunit hindi namin alintana ang hirap. Alam naming ito ang kailangan para mas mapalago ang aming negosyo. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti naming nararamdaman ang bunga ng aming pagsisikap. Ang aming produkto ay nagsimula ng umabot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, hindi nawawala ang mga pagsubok. Isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo na nagdulot ng malaking pinsala sa aming bagong bili na warehouse. Ang mga makina ay nasira at ang mga produkto ay nawasak. Halos mawalan kami ng pag-asa. Sa mga gabing iyon, madalas kaming nag-uusap ni Clara kung paano kami makakabangon. Sa kabila ng mga nangyari, hindi kami sumuko. Nagpatawag kami ng pulong kasama ang aming mga manggagawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-alok sila ng kanilang tulong. Naging inspirasyon namin ang kanilang dedikasyon at muli kaming nagkaroon ng lakas ng loob na bumangon. Nagtrabaho kami ng masigasig, halos walang tigil, upang makabawi sa mga nawala. Matapos ang ilang buwan ng pagtutulungan,
muli kaming nakabalik sa dati naming estado. Mas lumakas pa ang aming negosyo at mas lumawak ang aming merkado. Nagpasya kaming maglaan ng bahagi ng aming kita para sa mga programa ng komunidad bilang pasasalamat sa kanilang suporta. Lahat ng bagay ay tila nasa ayos na at patuloy kaming umaangat. Ngunit isang gabi, habang nagbibilang kami ng mga order sa opisina, may dumating na isang liham. Isang mapagkumbabang sobre na may marka ng isang malaking kumpanya na tila may balak na bilhin ang aming negosyo. Naglalaman ito ng isang alok na halos hindi namin matanggihan. Kung aming tatanggapin, magtatapos ang aming mga problema sa pinansyal at makukuha namin ang isang malaking halaga ng pera. Ngunit may kasamang kondisyon. Kailangan naming iwan ang aming mga manggagawa at ang pabrika sa kamay ng bagong may-ari. Nagkatinginan kami ni Clara, hindi alam ang gagawin. Sa kabila ng alok na ito, bumalik ang alaala ng mga panahong kami ay nagsisimula pa lang, ang mga hirap na pinagdaanan namin at ang mga pangarap na binuo namin kasama ang aming mga manggagawa. Sa kabila ng lahat, ang mga sumunod na hakbang ay magtatakda ng aming kinabukasan, isang desisyon na magbabago sa takbo ng aming buhay at ng buhay ng mga taong umaasa sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may bumabalot na kaba sa aking dibdib. May isang bahagi ng liham na hindi ko mawari. Isang bahagi na tila may hinahaplos sa aking isipan na nagiiwan ng tanong. Ano nga ba ang tunay na layunin ng kumpanya? Sa bawat hakbang na tinahak namin ni Elena, palaging may mga pagsubok at hamon na dumarating sa aming harapan. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok, natutunan namin kung paano maging matatag at puno ng pag-asa. Ang aming munting pabrika na nagsimula lamang sa isang maliit na espasyo sa garahe ay unti-unting lumalago. Ang mga pagod naming katawan ay kumukuha ng lakas mula sa pangarap na unti-unting nagiging katotohanan. Isang umaga habang kami ay nagkakape sa gilid ng aming pabrika, napansin namin ang pagdami ng mga empleyadong pumapasok sa trabaho. Ang dating katahimikan sa paligid ay napalitan ng ingay ng mga makina at masiglang pag-uusap ng mga manggagawa. Hindi ko mapigilan ang pagngiti dahil sa tagumpay na ito. Hindi ba't kahanga-hanga, Elena? Mula sa isang simpleng ideya, ngayon ay meron na tayong pabrika. Sabi ko sa kanya habang pinagmamasdan ang mga empleyado. Ngumiti si Elena at tumingin sa akin. Oo, mahal. Pero alam mo, hindi lang ito tungkol sa atin. Ang tagumpay natin ay tagumpay din ng mga taong nagtatrabaho rito. Dapat pa rin tayong magpatuloy sa pagtulong sa kanila. Nagpatuloy ang aming araw sa pag-aasikaso ng pabrika. Maraming order ang dumarating at iyon ang nagbigay sa amin ng mas maraming oportunidad upang makapagbigay ng trabaho sa mga nangangailangan. Ngunit sa kabila ng pag-usbong, hindi nawala ang aming takot at pangamba. Sa likod ng tagumpay na ito, may mga lihim na nakatago. Lihim na maaaring magdulot ng kapahamakan sa aming lahat. Isang araw, habang abala kami sa paggawa ng mga desisyon para sa kumpanya, lumapit sa akin si Carlos, ang aming pinagkakatiwalaang tauhan. Boss, may nais po akong ipaalam sa inyo. Sabi niya na tila nag-aalala. May mga bali-balita po na may ibang grupo na nais agawin ang ating pabrika. Nagulat ako sa narinig at hindi ko alam kung paano ito sasabihin kay Elena. Ngunit sa kabila ng aking pagkabigla, napagpasyahan kong sabihin ito sa kanya. Elena, may problema tayo. May ibang grupo na nais angkinin ng pabrika. Pag-amin ko sa kanya. Hindi kami makapaniwala sa narinig. Sa lahat ng pagsisikap at sakripisyo, may mga tao pa ring nais sirain ang aming pinaghirapan. Ngunit sa halip na matakot, mas pinili namin ni Elena na harapin ang problema. Hindi natin hahayaang mangyari ito, sabi ni Elena na puno ng determinasyon. Gagawa tayo ng paraan. Agad kaming bumuo ng plano. Nagpakalat kami ng mga tauhan upang mapangalagaan ang pabrika.
Sinigurado naming ligtas ang lahat ng empleyado at patuloy pa rin ang produksyon. Kahit sa gitna ng panganib, nahanap namin ang lakas sa bawat isa. Ang aming pagmamahalan ang naging sandigan namin sa laban na ito. Ngunit ang mga araw ay hindi naging madali. Patuloy ang presyur at ang pangamba na baka hindi namin maprotektahan ang aming nasimulan. Hanggang sa isang gabi, natanggap namin ang isang liham na naglalaman ng babala. Ibigay niyo ang pabrika o magdusa kayo, ang nakasulat sa papel. Ramdam namin ang panganib na dala nito, ngunit sa kabila ng takot, hindi kami nagpatinag. Sa halip, nagdesisyon kaming humingi ng tulong sa mga kaibigan at kapwa negosyante. Sinimulan namin ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na awtoridad upang makakuha ng proteksyon. Nakahanap kami ng mga kakampi na handang tumulong sa amin at unti-unting bumalik ang aming kumpiyansa. Isang araw, nakatanggap kami ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Mag-ingat kayo," sabi ng boses sa kabilang linya. "Hindi niyo alam kung sino ang kalaban niyo." Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin ng panganib. Alam ko na ang laban na ito ay hindi lamang para sa pabrika, kundi para sa lahat ng taong umaasa sa amin, mga empleyado, kanilang mga pamilya, at ang komunidad na umaasa sa aming negosyo. Bilang mga pinuno ng pabrika, hindi kami nagpatinag. Sa halip, mas pinili namin ni Elena na palakasin ang aming relasyon at ang aming tiwala sa isa't isa. Sa gitna ng problema, naalala namin ang simula ng aming paglalakbay, ang mga pangarap na nagtulak sa amin upang makapagsimula. At sa kabila ng panganib, hindi namin kailanman naisip na sumuko. Ngunit sa dulo ng araw na iyon, habang nag-iisip kami ng mga hakbang na gagawin, isang misteryosong tao ang lumapit sa amin at nagbigay ng impormasyon na nagbigay ng bagong pag-asa. "May kakilala ako sa loob ng grupo na nais sirain kayo," sabi ng lalaki. "Handa siyang tumulong sa inyo." Ang kanyang alok ay tila isang sinag ng pag-asa sa gitna ng dilim. Ngunit ito rin ay isang malaking panganib. Sa desisyong ito, kailangan naming pumili. Magtiwala ba kami sa isang estranghero o magpatuloy sa laban na ito ng mag-isa? Ang susunod na hakbang ay hindi namin alam. Ngunit sa aming puso, alam namin na hindi kami nag-iisa. Sa likod ng hirap, nahanap namin ang lakas ng aming pagmamahalan at ang tiwala sa isa't isa. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa pabrika, kundi para sa hinaharap ng lahat ng umaasa sa amin. Sa kabila ng panganib, isang bagong pag-asa ang sumilay. Ngunit sa likod ng pag-asang ito, nakatago ang isang misteryo na maaaring magbago sa takbo ng aming buhay. Sa wakas, ang aming pabrika ay nagkaroon ng pagkakataon na makilala sa mas malawak na merkado. Ang aming munting kapital na pinaghirapan ay tila unti-unting nagbubunga ng mas marami pang oportunidad. Ako, kasama ang aking asawa, ay halos hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Mula sa isang maliit na garahe kung saan kami nagsimula, ngayon ay tumatakbo na ang aming negosyo sa isang mas malaking espasyo at may mga empleyado na kaming tumutulong sa produksyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, hindi maiwasan na may mga pagsubok pa rin kaming kinakaharap. Ang aming relasyon bilang mag-asawa ay minsang nagiging tensyonado dahil sa dami ng responsibilidad. Sa tuwing may hindi pagkakaintindihan sa pagitan namin, palagi naming pinapaalala sa aming mga sarili ang dahilan kung bakit kami nagsimula, ang pangarap na maging inspirasyon sa iba. Isang umaga, habang abala kami ni Lena sa pag-aayos ng mga papeles para sa isang bagong kontrata, nakatanggap kami ng tawag mula sa isang potensyal na kliyente. Ito ang pinakamalaking kontrata na maaari naming makuha at kung magtatagumpay kami, tiyak na mas lalo pang lalago ang aming negosyo. Ngunit hindi ito magiging madali. Ang kliyente ay may mataas na pamantayan at maraming rekisitos na kailangang tugunan.
Si Lena ang namuno sa pakikipag-usap sa kliyente at mabilis niyang nakuha ang tiwala nila dahil sa kanyang likas na husay sa pakikipagnegosyo. Napagkasunduan na magkakaroon ng inspeksyon sa aming pabrika sa susunod na linggo. Agad kaming nagplano at nag-organisa para masigurong maipapakita namin ang pinakamaayos na bersyon ng aming operasyon. Habang papalapit ang araw ng inspeksyon, naramdaman namin ang bigat ng presyon. Ako ay naging abala sa pag-check ng mga makina at pagsasayos ng produksyon. Samantalang si Lena ay nag-focus sa mga dokumento at legal na aspeto ng kontrata. Ang aming mga empleyado ay naging masigasig din sa kanilang mga gawain. Alam nilang ang pagkakataong ito ay makapagbibigay sa kanila ng mas magandang kinabukasan. Dumating ang araw ng inspeksyon. Maaga pa lang ay nasa pabrika na kami. Ang kliyente kasama ang kanilang mga taga-suri ay dumating at nagsimula sa kanilang pagsusuri. Habang sinasamahan namin sila sa paligid, naramdaman ko ang kaba na tila umuukit sa aking dibdib. Si Lena ay kalmado, ngunit alam kong siya rin ay nag-aalala. Ang lahat ng aming pinaghirapan ay nakasalalay sa araw na ito. Sa gitna ng inspeksyon, may isang hindi inaasahang pangyayari. Isa sa mga makina na ginagamit namin ay biglang tumigil sa pag-andar. Ang aming mga empleyado ay nagmamadaling ayusin ito, ngunit mukhang may mas malalim na problema. Agad akong lumapit at tinulungan sila. Ang kliyente ay nagmamasid, halatang nag-aalala rin sa sitwasyon. Sa loob ng ilang sandali, nagawa naming maayos ang makina. Ngunit ang tensyon ay hindi pa rin nawala. Sa kabila ng pag-aayos, naramdaman ko ang pag-aalinlangan ng kliyente. Alam kong kailangan namin ng mas magandang impresyon upang makuha ang kanilang tiwala. Pagkatapos ng inspeksyon, nagtipon kami ni Lena at ang aming mga empleyado. Nagpasalamat kami sa kanilang sipag at dedikasyon. Ngunit alam naming hindi pa tapos ang laban. Tinawagan namin ang kliyente upang ipaliwanag ang nangyari at siniguro na gagawa kami ng mga hakbang upang hindi na ito maulit. Sa kabutihang palad, pumayag ang kliyente na bigyan kami ng isa pang pagkakataon. Habang nasa mesa kami ni Lena, nag-uusap tungkol sa mga susunod na hakbang, biglang tumunog ang telepono. Isang tawag mula sa isang hindi inaasahang tao. Nang sagutin ko ito, ang boses sa kabilang linya ay nagpakilala bilang isang dating kasamahan. Siya ay nag-aalok ng isang malaking investment upang palawakin pa ang aming negosyo. Nagulat ako, hindi ko inaasahan na ang isang tao mula sa nakaraan ay makikilahok sa aming tagumpay. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-unlad ng negosyo, kundi pati na rin sa mga ugnayan na nabuo namin sa bawat hakbang. Ang alok na ito ay isang malaking twist sa aming kwento, isang pagkakataon na mas mapalawak pa ang aming naabot. Ngunit kasabay nito, nag-iisip ako kung ano ang magiging implikasyon nito sa aming relasyon at sa direksyon ng aming negosyo. Sa pagtatapos ng araw, habang nag-uusap kami ni Lena, napagtanto namin na ito ay isang pagkakataon na hindi namin dapat palampasin. Ngunit sa likod ng aming isipan, may mga katanungan na bumabalot. Ano nga ba ang magiging epekto ng alok na ito sa aming negosyo at sa aming buhay mag-asawa? Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti naming naramdaman ang pag-asenso sa aming munting pabrika. Mula sa maliit na kwarto sa aming bahay kung saan kami nagsimula, ngayon ay may sarili na kaming gusali na punong-puno ng mga makina at materyales. Ang mga produkto namin ay hindi na lamang lokal, kundi nakakarating na rin sa ibang bahagi ng bansa. Ang pagod at puyat na aming inialay ay unti-unting nagbunga ng maganda. Ako si Ana at kasama ang aking asawa na si Miguel, kami ay naglalakbay sa daan ng pag-unlad. Hindi ito naging madali. Sa araw-araw, hinaharap namin ang mga pagsubok at sakripisyo. Pero sa bawat hakbang,
Ang aming tiwala sa isa't isa ay lalong tumitibay. Sa kabila ng mga hamon, natutunan naming magpatawad, umintindi, at higit sa lahat magpatuloy. Isang gabi, habang abala si Miguel sa pag-check ng mga order, ako naman ay naglilinis ng opisina. May pumatak na ideya sa aking isipan. Naalala ko ang isang seminar na dinaluhan namin noon tungkol sa paggamit ng teknolohiya sa pagpapalago ng negosyo. Bakit hindi kaya naming subukang mag-online selling? Sa tingin ko, ito ang susunod naming hakbang upang palawakin ang sakop ng aming produkto. Love, may naisip ako, sabi ko kay Miguel habang nagkakape kami sa kusina. Ano iyon, Ana? Sagot niya na may halong pag-aalala at excitement sa kanyang mga mata. Bakit hindi natin subukan ang online selling? Parang ito na ang trend ngayon. Marami tayong mararating na customer sa pamamagitan nito. Hindi ko maipaliwanag ang saya sa mukha ni Miguel. Mabilis niyang tinanggap ang ideya at agad kaming nagplano. Nag-research kami, nag-aral ng mga paraan at matiyagang nakipag-ugnayan sa mga eksperto. Sa loob ng ilang linggo, nailunsad namin ang aming online platform. Hindi namin inaasahan na magiging ganito kabilis ang pag-angat. Sa loob ng ilang buwan, lumubo ang aming kita. Hindi lamang doble, kundi triple pa ang aming naabot na benta. Ang aming munting pabrika ay tila lumalaki na sa aming mga paningin. Mula sa simpleng pakikipagsapalaran, ngayon ay tila nasa gitna na kami ng isang mas malawak na industriya. Isang araw, habang abala ako sa pag-manage ng aming online store, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kilalang investor. Hindi ko lubos maisip na ang aming kwento ay umabot sa kanyang kaalaman. Nais niyang makipagkita sa amin upang pag-usapan ang posibilidad ng mas malaking partnership. Ana, paano ito nangyari? Saan tayo pupunta mula rito? Tanong ni Miguel na tila hindi pa rin makapaniwala sa aming narating. Hindi ko rin alam, Miguel, pero sa tingin ko, ito na ang pagkakataon na hinihintay natin. Sagot ko habang hawak ang kanyang kamay. Ngayon, higit kailanman, kailangan naming maging matatag. Sa araw ng aming meeting, kami ay pinaghandaan ng husto. Ang investor ay nagbigay ng kanyang mga plano at ideya. Napakaganda ng kanyang mga mungkahi at tila ito na ang susi upang mas lalo pang lumago ang aming negosyo. Ngunit sa gitna ng masayang usapan, biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. May isa lamang akong kondisyon, sabi niya na tila may seryosong bagay na nais ipahayag. Anong kondisyon? Tanong ni Miguel na may halong kaba. Gusto ko kayong makasama sa aking proyekto sa ibang bansa, pero kailangang isakripisyo ninyo ang pabrika rito sa Pilipinas. Kailangan ninyong lumipat. Ang mga salita niya ay tila bombang sumabog sa aming harapan. Paano namin maiiwan ang pabrika na siyang sinimulan mula sa maliit na kapital? Ito ang aming puso't kaluluwa, ang saksi sa bawat hirap at pagod. Sa isang iglap, ang aming mga pangarap ay tila nawala sa kawalan. Ana, ano ang gagawin natin? Tanong ni Miguel na naguguluhan. Hindi ko alam ang isasagot. Sa isang banda, ito na ang pagkakataon upang mas lalo pang umunlad. Pero sa kabilang banda, hindi ko maisip na iiwan namin ang pabrika na siyang naging bahagi ng aming buhay. Sa gitna ng aming pag-aalinlangan, biglang may kumatok sa pintuan. Isang lalaking hindi pamilyar ang pumasok. May impormasyon akong kailangan ninyong malaman, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at tila may dala siyang lihim na magpapabago sa aming pasya. Ang bagong bisita ay may dala palang piraso ng aming nakaraan na matagalin na naming kinalimutan. Ang twist ay naririto lamang sa aming harapan at hindi namin lubos maisip kung paano namin haharapin ang bagong hamon na ito. Sa puntong iyon, naisip ko na ang kwento namin ay hindi pa tapos. Ang aming paglalakbay ay may bagong kabanata at ang kapalaran ay tila may mas malalim na plano para sa amin.
Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang bagong kabanata sa aming buhay, puno ng mga pagsubok at tagumpay. Mula sa simula, palaging kami ni Amara ay nagtutulungan at sa aming paglalakbay sa pagtatayo ng pabrika, natutunan naming yakapin ang bawat pagliko at sulok ng aming kwento. Sa maliit na kapital na meron kami, ang aming pangarap na magtayo ng sariling pabrika ay tila imposible, ngunit hindi kami nawala ng pag-asa. Alam namin na sa tamang diskarte at determinasyon, ang aming pangarap ay magiging realidad. Sa paglipas ng panahon, unti-unti naming nadarama ang pag-angat. Ang pabrika ay nagbunga na ng mga produkto na hindi lamang tinatangkilik sa lokal na merkado, kundi pati na rin sa mga karatig bansa. Ang aming produkto na mula sa simpleng ideya ay ngayon tinatanggap na ng mas maraming tao. Ang aming kwento ay nagiging inspirasyon sa marami at kami ni Amara ay nandito pa rin, nagtutulungan, nagmamahalan at patuloy na nangangarap. Ngunit sa likod ng tagumpay ay may mga misteryo na nagbabadya. Sa aming mga pagpupulong, napapansin kong may mga detalye sa mga ulat na tila hindi tugma sa aktwala na nangyayari sa produksyon. May mga pagkakataon na ang mga numero ay tila hindi sumasalamin sa aktwal naming kita. Nagsimula akong magtanong, subalit hindi ko ito masyadong binigyan ng pansin dahil sa dami ng aming inaasikaso. Isang gabi, habang kami ni Amara ay nagkukwentuhan sa aming kusina, napansin kong tila may bumabagabag sa kanya. May napapansin ka bang kakaiba sa mga ulat ng pabrika? Tanong ko sa kanya, umaasang mabigyan niya ako ng kaliwanagan. Hindi ko lang alam, pero parang may kulang sa mga figures. Parang may mga araw na nagiging mas mababa ang kita kaysa sa inaasahan natin, sagot ni Amara, habang nag-aayos ng mga papeles sa mesa. Ang kanyang sagot ang nagpatibay ng aking hinala, may nangyayari sa aming pabrika na hindi namin lubos na nauunawaan. Nagpasya kaming mag-imbestiga ng mas malalim. Sa tulong ng aming tiwala at maaasahang tauhan, sinimulan namin ang pagsusuri sa bawat aspeto ng aming operasyon. Sinuri namin ang bawat transaksyon, ang mga dokumento, at ang mga taong may kinalaman sa pamamahala ng pondo. Hindi nagtagal, natuklasan namin ang isang kakaibang pattern. May mga transaksyon na paulit-ulit na nagaganap, mga order na tila hindi dumadating sa tamang oras, at mga bayarin na tila mas mataas kaysa sa inaasahan. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng pagkakamali. May mas malalim na dahilan sa likod ng mga ito. Habang patuloy kaming nag-iimbestiga, natuklasan namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isa sa mga pinagkakatiwalaan naming tauhan na matagal na naming kasama mula sa simula ay sangkot sa mga hindi kanais-nais na gawain. Siya ang nagmamanipula ng mga ulat at nagtatago ng kita para sa kanyang sariling kapakanan. Ang aming mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang taong ito ay hindi lamang tauhan, kundi naging kaibigan na rin namin. Hindi namin nakalain na ang isa sa mga taong aming pinagkakatiwalaan ay siya palang magdudulot ng ganitong problema. Ngunit sa kabila ng pagkabigo, hindi kami nagpatinag. Ang aming determinasyon na ituwid ang sitwasyon ay mas lumakas. Nagplano kami ni Amara ng hakbang upang isaayos ang lahat. Kailangan naming harapin ang tauhang ito at ayusin ang gusot sa aming pabrika. Ngunit bago pa man kami makapag-umpisa, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang gabi, habang kami ay nasa opisina, may natanggap kaming tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa inyong pabrika. Kung gusto ninyong malaman ang buong katotohanan, makipagkita kayo sa akin bukas ng gabi sa lumang bodega sa gilid ng bayan. Huwag ninyong sabihin kahit kanino kung gusto ninyong malaman ang buong kwento, sabi ng tinig sa kabilang linya, bago tuluyang bumaba ang tawag. Ang tawag na iyon ay nag-iwan ng maraming tanong sa aming isipan. Sino ang taong ito?
ano ang kanyang nalalaman, at bakit kami ang kanyang piniling kausapin. Ang mga ito ay mga tanong na tila bumabalot sa aming isipan habang kami ay nag-aayos para sa kinabukasan. Sa aming pagtulog, hindi maiwasan ang kaba at ang pag-aalala. Ang aming kwento ay tila nagkaroon ng bagong twist, isang misteryo na kailangan naming lutasin. Sa kabila ng lahat, isa lang ang sigurado. Kami ni Amara, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay magkasamang haharapin ang anumang unos na darating. Sa kabila ng mga pagsubok at hirap na naranasan namin, narito kami ngayon, nakatayo sa harap ng aming pabrika na sa simula'y galing sa maliit na kapital. Ako si Miguel at ang aking asawa na si Lisa ay kapwa hindi makapaniwala sa mga narating namin. Kung babalikan, tila isang panaginip ang lahat ng ito. Nagsimula kami sa isang maliit na silid sa aming bahay. Doon namin unang tinahi ang bawat tela, isinama ang bawat butones at tinahi ang bawat tahi ng pag-asa. Ang mga unang produkto namin ay patuloy na bumagsak sa sahig, ngunit hindi kami nawalan ng pag-asa. Sa tuwing may bumabagsak, kami tumatayo at nagsisimula muli. Ang aming pagmamahal at determinasyon ang naging pundasyon ng lahat ng ito. Ngayon, ang pabrika ay naging abala sa paggawa ng iba't ibang produkto na kinagigiliwan ng marami. Ang mga makina ay hindi tumitigil sa paggalaw at ang mga empleyado namin ay masigasig sa kanilang gawain. Hindi ko maiwasang mapangiti habang iniisip ang mga panahong kami lamang ni Lisa ang nag-aayos ng mga bagay-bagay. Sino ang mag-aakala na ang aming maliit na negosyo ay magiging ganito kalaki? Isang umaga, habang kami ni Lisa ay nagkakape sa aming maliit na opisina sa loob ng pabrika, may dumating na hindi inaasahang bisita. Isang lalaki na may suot na mamahaling suit ang nagpakilala bilang si Mr. De Guzman, isang kilalang negosyante sa bansa. Agad na nagliwanag ang kanyang mukha nang makita kami at tila may dalang balita na magpapabago sa aming buhay. Miguel, Liza, narinig ko ang tungkol sa inyong kwento at sa tagumpay na narating ninyo mula sa maliit na kapital. Nais kong makipagtulungan sa inyo, ang sabi ni Mr. De Guzman habang inaabot ang kanyang kamay para makipagkamay. Nagkatinginan kami ni Lisa, pareho kaming naguguluhan ngunit excited sa posibleng oportunidad. Ano ang ibig mong sabihin, Mr. De Guzman? Tanong ko habang pilit na pinipigilan ang kabog ng aking dibdib. I am proposing a partnership, a joint venture that can expand your business even further. I've seen the potential in your products and the story behind them. I want to invest in your factory. Ang kanyang paliwanag na tila isang musika sa aming pandinig. Ang ideya ng pakikipagtulungan sa isang kilalang negosyante ay isang malaking hakbang para sa amin. Maraming tanong ang pumasok sa aking isipan. Ano ang kapalit? Kakayanin ba namin ang ganitong klaseng negosyo? Ngunit sa isang banda, ito ang pagkakataon upang mas mapalawak namin ang abot ng aming negosyo. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga detalye ng posibleng partnership. Si Liza, na masusi sa mga numero, ay nagbigay ng kanyang mga pananaw habang si Mr. De Guzman ay tila sigurado sa kanyang mga plano. Ang aming munting pabrika ay nasa bingit ng mas malawak na tagumpay, isang bagay na laging pinapangarap namin. Habang patuloy ang pag-uusap, may dumating na tawag sa telepono. Si Liz ang sumagot at kaagad na nagbago ang kanyang reaksyon. May nangyaring hindi inaasahan. Ang aming pangunahing supplier ng materyales ay nagkaroon ng problema sa kanilang produksyon at hindi kami makakakuha ng mga kinakailangang sangkap para sa aming mga produkto. Agad akong nakaramdam ng kaba. Paano na ang mga order na dapat naming ihatid? Ang partnership na inaalok ni Mr. De Guzman ay nakadepende sa patuloy na produksyon at kalidad ng aming mga produkto. Kung hindi namin maayos ito, maaaring mawala ang lahat ng ito. Miguel, kailangan nating ayusin ito kaagad.
Hindi pwedeng maapektuhan ang mga plano natin, sabi ni Lisa na puno ng pag-aalala. Tumayo ako, handang harapin ang bagong hamon na ito. Hindi kami pwedeng magpatalo sa ganitong uri ng sitwasyon. Sa harap ng mga pagsubok, lagi kaming bumabangon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hamon ay mas matindi. Ang kapalaran ng aming pabrika, ang aming mga pangarap, at ang partnership na ito ay nakasalalay sa susunod naming hakbang. Habang nag-iisip ako ng mga solusyon, naramdaman ko ang kamay ni Lisa sa aking balikat. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang tiwala at pag-asa. Kami magkasamang lumaban sa simula at magkasama rin naming haharapin ang problemang ito. Sa kabila ng aming mga plano, ang twist ng kapalaran ay nasa aming harapan. Ang tanong na naiwan ay, makakaya ba naming lampasan ang bagong pagsubok na ito at masigurado ang kinabukasan ng aming negosyo? Noong mga panahong iyon, hindi ko na mabilang kung ilang beses na kaming pumunta sa bangko para magpasa ng mga dokumento at makipag-usap sa iba't ibang opisyales. Bawat hakbang ay tila pag-akyat sa matarik na bundok at sa kabila ng lahat ng hirap, naroon ang pag-asa na balang araw ay magiging matagumpay rin ang aming mga pagsisikap. Sa tuwing nakikita ko ang aking asawa, si Clara, na abala sa pag-aayos ng mga papeles, hindi ko maiwasang pag-isipan kung gaano kami kalayo na sa aming sinimulan. Nagsimula kami ni Clara sa isang maliit na pwesto sa palengke, kung saan ang tanging kapital namin ay ang kaunting ipon mula sa naipon naming sahod. Sa una, simpleng mga produkto lamang ang aming binibenta. Mga lutong bahay na kakanin at ilang boteng suka na gawa ni Clara. Subalit sa pagtutulungan namin, unti-unti kaming nakilala. Ang mga suki ay dumami at ang kita ay lumago hanggang sa naisip naming magtayo ng isang maliit na pabrika na magpo-produce ng suka sa mas malakihang paraan. Nang maaprubahan ang aming loan sa bangko, ramdam ko ang saya at kaba. Para bang lahat ng pawis at pagod ay nagkabunga na. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang katanungan ang hindi mawala-wala. Ano kaya ang magiging kapalit nito? Sa loob ng nakaraang ilang linggo, abala kami ni Clara sa pagsasaayos ng pabrika. Araw-araw kaming bumibiyahe sa site, nakikipagpulong sa mga inhinyero at manggagawa, at tinitiyak na naaayon ang lahat sa plano. Ang mga makina ay isa-isa nang na-install at ang amoy ng sariwang kahoy at bakal ay para bang nagiging simbolo ng bagong simula para sa amin. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Clara sa veranda ng aming munting bahay, nag-uusap kami tungkol sa mga pangarap namin noong mga bata pa lamang kami. Naaalala ni Clara kung paano niya pinangarap na maging isang negosyante, habang ako naman ay noon pa man ay mahilig na sa mga makinarya at pag-iimbento. Sino ang mag-aakala na ang aming mga simpleng pangarap ay unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan? Alam mo, mahal, sabi ni Clara habang inaayos ang kanyang upo. Hindi ko inakala na aabot tayo sa ganito kalayo. Parang kailan lang nagbebenta tayo ng suka sa palengke at ngayon heto tayo. Oo nga sagot ko habang nakatingin sa mga bituin. Pero alam mo ba, parang may kulang pa rin. Hindi ko maipaliwanag pero parang may hindi pa tayo nagagawa. Napatingin si Clara sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pag-aalala na nararamdaman ko. Ano kaya iyon? Tanong niya. Baka naman kailangan lang natin ng kaunting pahinga, sagot ko. Pero alam mo, may narinig akong balita tungkol sa isang bagong teknolohiya na maaaring makatulong sa ating produksyon. Iniisip ko na baka ito ang kasagutan sa ating mga agam-agam. Kinabukasan, agad kong kinuha ang aking telepono at sinubukang kontakin ang kumpanyang nag-aalok ng teknolohiyang iyon. Ang sabi ng kanilang kinatawan, maaari raw nilang schedule ang isang demonstration sa susunod na linggo. Agad akong pumayag at ibinalita ko ito kay Clara.
Habang papalapit ang araw ng demonstrasyon, hindi namin maiwasang makaramdam ng pananabik at kaba. Ang posibilidad na may bagong teknolohiya na makakatulong sa amin ay isang malaking bagay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nag-aalala kami sa maaaring maging epekto nito sa aming maliit na kapital. Dumating ang araw ng demonstrasyon at pinatuloy namin sa pabrika ang mga kinatawan ng kumpanya. Habang pinapaliwanag nila kung paano gumagana ang kanilang teknolohiya, hindi maiwasang mapahanga kami ni Clara. Ang kanilang makina ay kayang magproseso ng suka sa mas mabilis at mas epesyenteng paraan na tiyak na makakatulong sa pagpapalawak ng aming produksyon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpapaliwanag, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang ipinapakita ng kanilang teknisyan ang makina, bigla itong nagloko. Bumilis ang ikot nito at ang mga bahagi ay tila nagkakalas-kalas. Nagulat kami at walang nagawa kundi ang manood habang pilit nilang inaayos ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang minuto, naayos din nila ang problema, ngunit ang nangyari ay sapat na upang mag-iwan ng alinlangan sa aming isipan. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata ni Clara. "Mahal, sigurado ka ba sa gagawin natin?" tanong niya. Bago ko pa man masagot ang tanong ni Clara, may biglang tumawag sa telepono ko. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko ito. At sa kabilang linya, isang boses ang narinig ko na nagdala ng kilabot sa buo kong katawan. "Mag-ingat kayo," sabi ng boses. "May hindi kayo alam tungkol sa makinang iyan." Napatitig ako kay Clara at alam kong pareho kaming may nararamdamang hindi maganda. Sa isang iglap, ang aming mga plano ay tila nabalot ng isang misteryo na hindi namin inaasahan. Ano kaya ang magiging susunod na hakbang? Kapag iniisip ko ang aming simula, ang mga unang araw namin ni Clara, hindi ko maiwasang mapangiti. Noon ay may malaking pangarap kami, ngunit maliit na kapital. Kahit papaano, nagawa naming magtayo ng isang pabrika mula sa kakarampot na ipon. At ngayon, narito kami, nakatayo sa gitna ng isang lumalagong imperyo. Ngunit bawat araw ay may bagong hamon. Ang pagtatayo ng negosyo ay hindi lamang tungkol sa pera o produkto. Ito ay tungkol sa tiwala, sa isa't isa, sa mga tauhan at sa proseso ng pag-unlad. Sa kabila ng aming tagumpay, may mga pagkakataon pa ring sinusubok ang aming samahan ni Clara. Isang umaga, habang abala sa opisina, nakatanggap ako ng tawag mula kay Marco, isa sa aming mga matagal ng empleyado. Sa tonong may pag-aalala, sinabi niyang may kakaibang nangyayari sa produksiyon. May mga materyales na nawawala at tila may mga tauhan na hindi nagtatrabaho ng maayos. Agad kong tinawagan si Clara. "Clara, may problema tayo sa pabrika. Kailangan natin itong tingnan agad," sabi ko sa kanya. "Naku, ano na naman kaya ang nangyayari? Siguro kailangan na nating magpatupad ng mas mahigpit na seguridad," sagot ni Clara na may halong pag-aalala. Pagdating namin sa pabrika, sinalubong kami ni Marco. Ipinakita niya sa amin ang ilang dokumento at mga tala na nagkukumpirma sa mga nawalang materyales. Nagpatupad kami ng masusing investigasyon, ngunit walang malinaw na ebidensya kung sino ang may kagagawan. Ang tanging alam namin, may nangyayaring hindi tama. Habang papalapit kami ni Clara sa lugar ng produksiyon, nakita ko ang mga tauhan. Ang ilan sa kanila'y tila may mga lihim na kinikimkim. Ang kanilang mga mata'y umiwas kapag kami tumitingin. May naramdaman akong kaba, ngunit hindi ko ito pinahalata kay Clara. "Dapat nating malaman kung sino ang may kagagawan nito," sabi ko kay Clara habang naglalakad kami sa kahabaan ng makina. "Oo, kailangan nating kumilos agad. Kung hindi, maaaring mas malaki pa ang maging pinsala nito sa atin," tugon niya. Ilang araw ang lumipas, ngunit wala kaming makitang maliwanag na sagot. Ang aming tiwala ay tila sinusubok, hindi lamang sa aming mga tauhan, kundi pati na rin sa isa't isa. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Clara sa sala, biglang nagring ang telepono.
Si Marco muli, ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang balita na ikinabahala namin. Sir, Ma'am, may natuklasan ako. Isa sa mga tauhan natin ang nakitang may ginagawa sa labas ng pabrika. May mga kahon na inilalabas nila ng palihim, sabi ni Marco na tila balisa. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad kaming nagpunta sa pabrika kasama si Marco. Pagdating namin doon, nakita namin ang ilang tauhan na nagmamadaling nagtatago ng mga kahon sa likod ng isang lumang sasakyan. Agad naming tinawag ang mga tauhan ng seguridad. Habang hinaharap namin ang sitwasyon, napansin kong may isang tauhan na tila nangunguna sa kanilang grupo. Ang kanyang mga matay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Hindi ko siya agad nakilala, ngunit nang magtama ang aming mga mata, biglang bumalik sa akin ang isang alaala. Siya si Leo, ang kaibigan kong matalik noong bata pa kami na matagal nang nawawala. Hindi ko inaasahan na siya pala ang nasa likod ng mga pangyayaring ito. Leo? Tanong ko, hindi makapaniwala. Tumango siya, ngunit hindi nagsalita. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata at sa sandaling iyon, naisip ko kung ano ang kanyang pinagdaraanan. Paano siya napunta sa ganitong sitwasyon? Sa kabila ng lahat, hindi ko maialis ang pagdududa sa aking isipan. Ano ang kanyang motibo? Bakit niya ito ginawa? At sa kabila ng aming tagumpay, paano namin haharapin ang ganitong uri ng pagtataksil? Habang iniisip ko ang mga ito, naramdaman kong kailangan kong magdesisyon. Ang tiwala ay hindi lamang basta-basta na ibibigay. Ito ay pinagtatrabahuhan at pinangangalagaan. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong may mas malalim na dahilan ang mga pangyayari. Ang tanong ay, handa ba akong sumugal para sa isang dating kaibigan? O mas pipiliin ko bang protektahan ang aming pinaghirapan? Ang sagot ay hindi ko pa alam, ngunit alam kong darating ang oras na kailangan kong harapin ang katotohanan. Sa puntong ito, ang negosyo ay hindi lamang tungkol sa pera o produkto, kundi sa mga taong bumubuo nito, pati na rin sa mga taong minsang naging bahagi ng aking buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ang pagsubok na ito ay hindi lamang tungkol sa pabrika. Ito ay tungkol sa aming kakayahang magtiwala, makisama at magpatuloy, kahit pa sa harap ng hindi inaasahang balakid. At sa kabila ng lahat, ang aming paglalakbay ay patuloy na magpapatuloy sa pagitan ng pag-asa at pag-aalinlangan. Sa nakalipas na mga taon, hindi ko inasahan na ang maliit na negosyo na sinimulan namin ni Clara ay lalaki ng ganito kalaki. Mula sa isang katiting na kapital, nakapagpatayo kami ng isang pabrika na nagbigay ng hanap buhay sa maraming tao sa aming komunidad. Ngunit sa kabila ng aming mga tagumpay, hindi pa rin nawawala ang mga pagsubok na kailangan naming harapin. Isang araw, habang abala kami ni Clara sa opisina, natanggap namin ang isang liham mula sa isang malaking kumpanya na gustong maging partner sa aming negosyo. Ang kumpanyang ito ay kilala sa kanilang mataas na kalidad na produkto at malawak na network, kaya't hindi ko maiwasang mag-isip ng mga posibilidad na maibibigay ng ganitong partnership. Gayunpaman, alam kong hindi dapat maging padalos-dalos sa mga ganitong desisyon. Clara, sabi ko habang inaabot sa kanya ang liham, anong tingin mo rito? Mukhang malaki ang maitutulong nito sa atin. Tiningnan niya ito ng mabuti, saka ngumiti. Mukhang magandang pagkakataon ito, pero kailangan pa rin nating pag-isipan ng maigi. Alam mo namang hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Tama siya. Sa bawat hakbang na ginagawa namin, laging may kalakip na panganib. Ngunit sa pagkakataong ito, mas naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang ito para sa aming dalawa, kundi para sa mga taong nagtatrabaho sa amin. Habang pinag-uusapan namin ni Clara ang mga susunod na hakbang, biglang pumasok ang aming sekretarya na si Lainey sa opisina. Pasensya na po sa abala, pero may bisita po kayong naghihintay sa labas. Sino? Tanong ko medyo naguguluhan. Hindi niya po sinabi ang pangalan niya, pero sabi niya mahalaga raw po ito.
Nagkatinginan kami ni Clara. May kung anong kaba ang bumalot sa akin, ngunit hindi ko mawari kung bakit. Tumayo ako at sinabing, "Sige, papasukin mo na siya." Pagpasok ng bisita, isang pamilyar na ngiti ang bumungad sa amin. Si Tony ang dating kasamahan namin sa trabaho na matagal nang nawala. Sa totoo lang, isa siya sa mga naging inspirasyon namin sa pagtatayo ng negosyo dahil sa kanyang sipag at determinasyon. "Tony, anong ginagawa mo rito?" Tanong ko, hindi maitago ang aking pagkagulat. "Matagal na tayong hindi nagkikita." Sagot niya, halatang excited. "Nabalitaan ko ang tungkol sa inyo at gusto kong malaman kung makakasali ako sa inyong tagumpay." Nagpalitan kami ng tingin ni Clara. Bagamat masaya kaming makita muli si Tony, hindi maiwasang may bumabagabag sa akin. Bakit ngayon lang siya nagpakita matapos ang mahabang panahon? "Mabuti namang nandito ka," sabi ni Clara. "Kumusta ka na? Anong mga pinagkakaabalahan mo?" Nagkuwento si Tony ng kanyang mga karanasan sa ibang bansa at kung paano siya nagdesisyong bumalik sa Pilipinas. Napakarami niyang natutunan na gusto raw niyang ibahagi sa amin. Pero ang higit na pumukaw sa aming atensyon ay nang sabihin niyang may dala siyang napakalaking balita. "Mayroon akong impormasyon na hindi basta-basta," sabi ni Tony, tila may bigat ang bawat salitang binitawan. "May mga taong nagbabalak na agawin ang inyong negosyo." Naramdaman ko ang biglang pagbilis ng tibok ng aking puso. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko, pilit na iniintindi ang kanyang pahiwatig. "May mga taong nagtutulungan para ibagsak ang pabrika ninyo," sagot niya. "Isang malaking kumpanya at isang grupo ng mga taong dati ninyong pinagkakatiwalaan." Napansin kong napatingin si Clara sa liham na hawak niya kanina. May kung anong liwanag sa kanyang mga mata na tila naintindihan niya ang tunay na nangyayari. "Tony, paano mo nalaman ito?" tanong ni Clara. "Isang kaibigan ko ang nagbigay sa akin ng impormasyon. Hindi ko na kayang hindi ipaalam ito sa inyo." Sagot niya, puno ng sinseridad. Habang nag-uusap kami, unti-unting bumalot ang kaba at pag-aalala sa akin. Ang kumpanyang nag-alok ng partnership, ang di inaasahang pagdating ni Tony at ang banta sa aming negosyo, lahat ng ito ay tila bahagi ng isang masalimuot na palabas na hindi pa namin alam kung paano magtatapos. "Anong gagawin natin ngayon?" tanong ni Clara, ramdam ang pag-aalala sa kanyang tinig. "Ang alam ko lang," sagot ko, "kailangan nating malaman ang katotohanan at kailangan nating maging handa sa anumang mangyayari." Sa puntong iyon, hindi ko alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Ngunit isang bagay ang sigurado, sa labanang ito hindi kami susuko. At habang nakatingin kami ni Clara sa isa't isa, alam kong sa bawat hakbang na aming gagawin, magkasama pa rin kami sa lahat ng ito. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang isipin ang tungkol sa liham. Ang kumpanya bang ito ang tinutukoy ni Tony? At kung gayon, ano ang kanilang tunay na pakay? Sa dami ng tanong na bumabagabag sa isipan ko, isang bagay ang malinaw. Ang laban ay nagsisimula pa lamang.